Ginoong Chin, kapit lang. Dahil sa aksidente, nanganak ng maaga, mas matindi ang kontraksyon. Nasaan ang asawa ko? Dong, ang sakit talaga. Roro, nandito ako. Hindi sumama sa asawang nanganak ng maaga dahil sa aksidente. Dito naman sumama sa kapatid niyang pang-ampon para manganak. Talagang hindi niya alam ang dapat gawin. Maligayang bati! Isang malusog na batang lalaki. Halika. Ate, akala ko ba, nagkataon lang, pareho pala tayong nanganak ng batang lalaki sa iisang araw. Oo nga, Kahit na nanganak ako ng maaga dahil sa aksidente. Parang swerte pa rin sa huli. Ito ay espesyal kong pinagawa para sa dalawang bata, gintong kandado. Magkamukha sila. Ibig sabihin, magiging magkapatid sila. ate, napakabuti ninyo sa akin ni Kuya Dongcheng. Ang swerte talaga ng babaeng ito na si Qingyi. Hindi namatay, nakapanganak pa ng lalaki. Dongcheng, magplano ka ulit ng aksidente. Matagal na tayong nagpapanggap, bakit ka nagmamadali? Hindi aksidente ang nangyari sa akin. Asawa ko mismo ang may pakana noon. Ay, Dongcheng, ako ang mahal mo. Araw-araw bilang kapatid, pinapanood ko kayong mag-asawang magmahalan. Sobrang hirap na para sa akin. Ngayon, ang anak ko pa ay yuyurakan lang ng kanyang anak. Anong magkapatid? Maliwanag na magkasintahan kayo. Huwag kang magmadali. Sa ngayon, hindi pa natin nakukuha ang kanyang mga ari-arian. Pero, hindi na ako makapaghintay. Hindi ko hahayaang mas mahirapan ang anak ko kaysa sa anak niya. Hindi ako papayag. Kung ganon, palitan natin sila. Para matulungan tayo ni Qingyi na alagaan ang ating anak. At ang sama ng loob mo noon, pwede mong ibuhos sa anak niya. Kapag nailipat na niya ang kumpanya sa ating anak, lahat ay magiging atin na. Sa panahong iyon, ang anak niya ay mapapahamak na lang sa akin. Dongcheng, ikaw talaga ang may paraan. Mga hayop! Huwag ninyong galawin ang anak ko! Qingyi, bago mo i-turn over ang Qin Group sa anak ko, ako muna ang mag-aalaga nito para sa'yo. Itong anak mong walang kwenta. Ang anak, Kahit mawala pa ang buhay ko, hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Alam mo ba mula nang mabuntis ka hanggang ngayon, gaano nakatagal akong hindi nakakalapit sa'yo? Miss mo ba? aray, nandiyan si Qingyi sa tabi. Mas masarap yon. Huwag kang mag-alala. Nanganganak si Qingyi. Sobrang dami ng nawalang dugo. Ngayon, hindi na siya makagalaw. Hindi siya magigising agad. Bakit ngayon ko lang nakita ang tunay na mukha nitong mag-asawang hayop? Kadiri, At saka, ang tagal kong nagpigil ay ang ingay ko, hindi talaga magiging maliit. Ganito, tayo na lang sa labas. Ayos ba? Sige, dahan-dahan. Ano ba, nagmamadali ka? Giliw, ang tagal mo kasing nagpaiinit sa akin. Paano ako hindi magmamadali? Hayop ka. anak. Ipagtatanggol ka ni Mama. Xiao Dongcheng, Chen Ro. Ang utang ninyo sa akin, babayaran ninyo ng buo, kasama ang tubo. Inay, pumasa ako sa Finance Department ng Hajin University. Yehey! Yung pinakamahusay na universidad sa buong mundo. Hala, ang galing talaga ng anak natin. Talagang karapat dapat kang maging anak ko. Umupo ka. Salamat tatay. Tita.
Kumusta naman ang resulta ni Xiaoshu? Gusto mo bang mag-apply din sa Hajin? Nababaliw ka ba? Siya? Isang taong hindi man lang nakapasok sa exam room, magkakalakas loob siyang makapasok sa parehong universidad ni Bowen. Ikaw ang pumilit sa akin na maligo ng buong gabi gamit ang malamig na tubig, kaya ako nagkalagnat. Xiaoshu, sarili mong kapalpakan niya. Bakit mo isisisi sa nanay mo? Palis ka dyan. Huwag kang makita sa harap ko. Chenro, kapag mas malupit ang trato mo sa kanya ngayon, kapag nalaman mong siya pala ang tunay mong anak, mas masasaktan ka. Gusto ko sanang mag-aral ulit para sa susunod na taon. Sa susunod na taon, siguradong makakapasa ako. Anong pinagsasasabi mo? Hindi mo ba iniisip na kagaya ka ni Bowen? Nalikas na matalino. Sa utak mong yan, kahit 10 taon kang mag-aral ulit, baka wala pa ring pagbabago. Sa tingin ko, mas mabuti pang magtrabaho ka na lang sa pabrika ng maaga. Magtrabaho kang mabuti para may maibigay ka sa akin. Mabuti na lang na determinado ang bata. Bakit mo siya pinipigilan? Ako na ang bahala sa paaralan at gastos para sa pag-aaral ulit ni Xiaoshu. Hindi pwede. Nanay niya ako. Sa akin ang buhay niya. Sabi ko, hindi pwede. Bakit? Sumasagot ka pa? Okay ka lang ba, kuya? Tita, bakit mo naman sinaktan si Kuya Shu? Naku, Bowen. Huwag kang lumapit sa kanya. Okay ka lang ba? Simulat sa pool, tamad na yan sa pag-aaral, at palaging nakikipaggala. Ay naku, baka ka madumihan. Tama na yan. Bowen, kunin mo agad ang first aid kit. Gamutin mo ang sugat ni Xiaoshu. Chin Yi, paano mo pwedeng pahawakan si Bowen para maglagay ng gamot sa kanya? Hindi karapat-dapat ang katayuan niya para dyan. Palagi mo siyang sinasaktan at inaaway. Pinipigilan mo pa siyang mag-aral ulit. Kung hindi ko alam, magdududa ako kung tunay nga siyang anak mo. Naiisip ko nga kung tunay nga bang anak mo siya. Mahal, paano mo nasabi yan? Si Xiaoshu ay malinaw na anak ni Roro mula sa kanyang pagbubuntis. Ito, paano magiging peke yon? Asawa. Bakit palagi kang kumakampi kay Roro? Mas concerned ka pa kaysa sa akin na asawa mo. Ang hindi nakakaalam. Kalay kayo ang mag-asawa. Ay nako, Manang, step siblings lang naman talaga kami ni Dongcheng. Normal lang natulungan niya ako sa pagpapalaki sa anak ko. Eh di nga, alam mo, ang selos mong yan ay walang katuturan. Nagbibiro lang naman ako. Anong kinabahan kayo? Xiaoshu, mag-review ka lang ng maayos. Sagot ko ang gastos. Wag. Hindi niya dapat makuha ang perang yan. Ito ang card ko. Pera ko to. Kahit kanino ko gusto ibigay, ibibigay ko. Para yan ni Bowen. Tama na, wag na kayong mag-away. Mahal, tingnan mo, nakapasa si Bowen sa magandang paaralan. Sa tingin ko, dapat tayong maghanda ng isang malaking salu-salo para sa kanya. Tama ba? Siyempre, kailangan talaga ng salo-salo. At balak kong ipahayag ng formal sa salo-salo na ang pamamahala ng Chin Group ay ganap ng ibibigay kay Bowen. Salamat, inay. Malapit na ang araw na yon. Chin Yi, Assistant Xiu. sa lalong madaling panahon, lahat ng iyo ay magiging akin. Gagapakan kita ng husto. Magsaya kayo ng todo. Ilang araw na lang ang natitirang kasikatan ninyo. Ang utang mula 18 taon na ang nakalipas. Sa salo-salo, sabay natin itong tutuusin. Nandito na! Maligayang bati. Salamat. Ji, Wang. Narito ka rin pala. Ye, King. Napakatalino at maagap ng anak ninyong si Bowen. Hindi lang siguradong papasok sa prestihiyosong universidad. Napakamaayos pa ng pakikitungo niya sa iba. Daang beses na mas magaling kaysa sa anak ko. Sobra naman ang papuri ninyo, Jiwang. Marami pa siyang dapat matutunan. Hindi ba? Matagal nang magaling ang aming si Bowen. Sino yan? Bakit parang pulubi ang suot niya? Tita, bakit naman ninyo pinag-initan si Kuya Shu? Napakanipis ng suot ni Xiaoshu. Bowen, pumunta ka sa lounge. Kunin mo ang isa sa iyong mga damit formal at ipasuot mo sa kanya. Anong ipapalit?
Kahit anong maganda ang isuot niya, sayang lang. Bowen, napakaganda ng suot mo. Huwag mong hayaang madamay ka sa malas niya. Tita. Paumanhin, paumanhin. Ay, naku, anak, huwag mong hawakan yan. Matalas ang mga yan. Paano kung masugatan ang kamay mo? Anong hinihintay mo? Halika rito agad. Pulutin mo ang mga bubog. Ay sugat pa ang kamay ni Xiaoshu. Servidor, pakisuyong linisin ito. Hindi nga siya nakapasa sa pagsusulit para sa kolehiyo. Sa hinaharap, servidor lang ang magiging trabaho niya. Anong masama kung pagtrabahuhin siya ng kaunti? Anong inaantay mo? Pulutin mo na. Hindi mo ba narinig? Pulutin mo. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari sa nanay na to? Itinuring pa niyang katulong ang sariling anak. Totoo. Mas mabait pa siya sa pamangkin kaysa sa sariling anak. Ang labis naman ng pagkiling niya. Baka nagkamali sila ni Jichin ng bata? Ang aming Bowen ay parehong masunurin at masipag. Kaya bilang kanyang tiyahin, natural lang na mahalin ko siya ng labis, hindi ba? Ang anak kong ito, hindi man lang nakapasa sa kolehiyo. Sa buong buhay niya, ganoon na lang ang mangyayari. Pinagawa ko siya ng marami para sa kanyang kapakanan. Xiaoshu, huwag mong palaging galitin ang iyong ina. Dongcheng, ang swerte mo naman. May matibay kang sandalan sa Boss Chin at may anak ka pang napakagaling. Talagang panalo ka sa buhay. Naku, kahit gaano pa kagaling ang negosyo, kung hindi mo nagampanan ang tungkulin bilang asawa, ano ang silbi? Ang babae, dapat unahin ang pamilya. Ang pag-aasikaso sa asawa at pag-aaruga sa anak. Ang tunay na tungkulin. Tama ba ang sinasabi ko, Manang? Gago. Tiyahin? Anong panahon na ngayon at ganyan pa rin ang iniisip mo? Mas magaling sa negosyo ang nanay ko kaysa sa tatay ko? Kaya mas bagay siyang maging haligi ng tahanan? Ang aking Bowen, talagang lumaki na. Alam na niyang ipagtanggol ang kanyang ina. Bowen, paano mo nasabi sa akin iyan? Ako ay iyong... Ikaw ang may kasalanan, nakakasagabal ka. Tama na. Mahal, tingin ko, narito na ang lahat, at pati oras ay halos na. Kung gayon, ang ating handaan, magsimula na tayo. Babae, ang lahat ng iyo ay magiging akin na, at tingnan natin kung paano ka magyayabang. Hindi ka na makapagpigil? Pero, yamang narito na ang lahat. Kung gayon, ang handaan ay magsimula na. At ang magandang palabas, panahon na upang umpisahan. Nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo. Sa pagdiriwang para sa pag-aaral ng anak ko, Chin Bowen. Mag-inuman tayo para ipagdiwang. Ay nako, guwapo. May magandang pamilya. At napakahusay pa. Si Chin Bowen ay perpektong ideal. Kung mapapangasawa ko siya, kumpleto na ang buhay ko. Ay, mga pangit. Gusto pang kunin ang Bowen ko. Nandito ako, mga babae rito. Hindi kayo makakalapit sa kanya. Ano ka ba? Si Chin Bowen ay anak ng Boss Chin. Wala kang karapatang magsalita. Tama nga. Mas mabuting tingnan mo ang walang kwentang anak mo na hindi nakapasa sa kolehiyo. Huwag kang magsalita ng ganyan sa anak ng iba. Huwag kang magpakita ng masamang mukha sa magandang araw ni Bowen at magdala ng masamang kapalaran. Kapag ibinigay ng babae ang Chin sa anak ko, ako ang magiging boss ng Chin. Tingnan mo kung paano ko kayo pagtatarantuhan. Mga kasama, mayroon pa akong mahalagang bagay na iaanunsyo. Simula ngayon, lahat ng shares ng Chin Group at mga karapatan sa pagpapatakbo ay ibibigay sa anak ko, Chin Bowen. Bowen, Mabuti. Sa wakas, ang Chin ay akin na. huwag masyadong magalak. Ito lang ang umpisa. Ang tunay na malaking handa ay susunod pa. Nakuha na.
Oo, bakit parang mas masaya ka pa kaysa sa akin na tunay na ina? Bowen, ang tiyahin mo, baka may sorpresa sa iyo? Mas mabuti pang umakyat ka sa entablado at magsalita, magpakita, para makita ng lahat. Bakit kakaiba ang reaksyon ng taong ito? Hayaan na. At least, nakuha na ang kumpanya. Tama. Talagang may malaking sorpresa akong iaanunsyo. Mga kababayan, ipinahahayag ko na. Si Chin Bowen ay hindi pamangkin ko. Siya ay anak ko, si Chen Ro, at siya ay aking tunay na anak. Ito ba ay sorpresa? Hindi ito sorpresa, ito ay pagkabigla. Tia, ikaw. Bowen, huwag mo na akong tawaging tiya. Mama na ang tawag mo sa akin. Ru, ano ang sinabi mo kanina? Dongcheng, Sabihin ko sa iyo. Noong araw, aksidenteng ipinagpalit ng nurse ang ating mga anak. Si Chen Shu, ang walang kwentang iyon, ang tunay na anak mo, Qing Yi. At si Bowen, ang anak ko. Imposible. Magkamukha kami ng ama ko. Paano ako magiging anak mo? Huwag mong ipakita o ipagtapat ang ating relasyon sa harap niya. Kapag nalaman niyang nagloloko ako, mapapalayas ako ng walang dala. Narinig mo ba? Bowen, siya ang tiyuhin mo. Normal lang na magkamukha ang pamangkin at tiyuhin. Ano ang kakaiba doon? Ako ang tunay mong ina. Anak. matapat naman. Hanggang ngayon, iniisip mo pa ring takpan siya. Sayang, wala akong balak na bigyan siya ng pagkakataong makatakas ng buo. Ipakita mo ang sorpresa sa lahat. Ipakita natin ang sorpresa sa lahat. Naku, video. Wow! Ito silang dalawa. Naging kabit ang kapatid na babae. Nagkasal sa pamilya ng babae. Ng babae pa. Nagpapakain sa babae. Matapang pa. Ano? Sino naglagay nito? Izara mo agad. Ang ganda ng relasyon ninyong dalawa. Maganda. Natulog na sa iisang kama. Nang akit para magpakasal. Nang akit para sa pera. Miss Chin, makipag-divorce ka agad sa gago na ito. Itinatago ang kabit sa harap ng asawa sa loob ng maraming taon. Nakuha pa ang kumpanya ng asawa. May kakaiba siya. Qin Yi. Kaya ngayon, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Oo. Kasama ko na si Ro Ro matagal na. At si Bowen ay anak namin ni Ro Ro. At ang pagpapalit ng anak noon ay hindi aksidente. Oo, ako, at ang Kuya Dongcheng. Ang tunay na nagmamahalan. Siya Dongcheng, ang pre-marriage agreement natin. Nakasulat ng malinaw, ng babae habang married. Pag nag-divorce, ang may kasalanan ay aalis na walang dala. Sign mo ang divorce agreement na ito. Lahat ng property, sa ngalan mo, ibibigay mo lahat sa akin. Anong silbi ng pagpapalaya sa akin ng walang kahit ano? Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, ang kumpanya ay kay Bowen. Ako ang ama ni Bowen. Ang pamilyang Chin ay akin pa rin. Ate, gusto ko ring pasalamatan ka. Pinapalaki mo ang anak ko ng napakahusay. At saka personal na ibinigay ang pamilyang Chin. Sa kanyang mga kamay. Oo, tama. At ang anak mo ay kasama ko nitong 14 taon. Kinakain ang mga tirang pagkain ko. Nakatira sa storage room ng bahay namin. Alam mo rin, ako ay taong mainitin ang ulo. Minsan hindi ko makontrol ang emosyon ko. Kapag hindi ako nag-iingat sa kanyang katawan. Nag-iwan ng ilang mga sugat. Grabe, baliw ka! Paano, dapat kang magpasalamat sa akin. Hindi ako nagkulang sa pagmamahal sa kanya para sa iyo. Ang Anong ibig sabihin mo? Chutezhu, dalhin ang paternity test na ginawa ko kasama Bowen. Dalhin dito. Tingnan mo ng mabuti. Sino talaga ang ama ni Bowen?
Kung sabihin mong tingnan ko, titingin na lang ako. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Ang gwapo-gwapo ng mukha ni Bowen. At ang talino ng utak niya. Eksaktong-eksakto sa akin. Sa isang sira-sirang papel na ito gusto mong agawin ang anak ko. Payo ko sa'yo. Tingnan mo muna ang resulta ng test na ito. Qin Yi, sabi mo, kumuha ka lang ng isang hindi pa nabubuksang envelope. Sinasabi ko, mas mabuti pang ikaw mismo ang tumingin ng mabuti. Pero, kailangan mong maghanda sa isip mo. Si Bowen ay anak ko kay Roro at ikaw ay karapat-dapat lang magkaroon ng ganitong basura. Kahit kumuha ka ng 100 kopya, hindi mo mababago na si Bowen ay anak ko ni Roro. Kasama na ang Chinchi Group ay akin din. Ganoon ba? Kung ganoon kayo kasigurado, bakit ayaw ninyong harapin ng publiko ang pagtingin sa resulta ng test na ito? E di baka naman ayaw ninyong tanggapin ng pagkatalo? Bilisan nyo at ipakita sa lahat. Ano ba yan? Bakit siya ganoon kasigurado? Baka naman. Tingnan natin kung ano. Ayon sa resulta ng DNA test, Qin Yi ay hindi ang ina ni Chin Bowen sa biological na aspeto. Anong nangyayari? Qin Yi, sabi mo ikaw pa. Sinadya mong kumuha ng paternity test report para patunayan na si Bowen ay anak ko at ni Roro? Imposible. Noon, sigurado akong pinalitan ko ang bata. Anong nangyari? Anong nangyari? Qin Yi, itong paternity test report, ikaw ang gumawa nito. Nakasulat ng malinaw dito, na-verify at napatunayan na. May balak ka pang magkaila? Imposible. Noon, ako mismo ang pumalit kay Bowen. Ang nunal sa pulso niya, malinaw na malinaw ang alaala ko. Ang resulta ng paternity test, pinabantayan ko mismo ang proseso. Baka pinalitan nila ang sample? Hindi peke ang pagkataranta nila kanina? Siguro hindi sila. Qin Yi, baka naman ayaw mo lang kay Chen Shu dahil walang kwenta. Kaya ayaw mo siyang tanggaping bilang anak. Chao Shu, anong ginagawa mo dyan? Umakyat ka na sa stage. Yakapin mo ang iyong tunay na ina na malapit ng mabangkarote. Sa proseso ng paggawa nitong paternity test, may nakasalubong ka bang ibang tao? Ang sampling ay gawain ng ospital at ng aming tao. Double-blind procedure. Talagang sikreto. Ang pagpapadala sa lab at pagkuha ng resulta, ako mismo ang gumawa. Sandali. Noong kukunin ko ang resulta, nakasalubong ko si Ginoong Chen Shu. Pasensya na. Nagmamadali akong ihatid sa iyo ang report. Hindi ko na inisip. Hindi ba? Siya nga pala, siya nga. Senshu, bakit mo? Pinalitan ng paternity test result? Saan ka pupunta? Qin Yi, bingi ka ba? Xiaoshu, bakit mo? Anong karapatan mo para pagdudahan ako? Ma. Alam mong anak mo ako. Pero hinayaan mo lang akong pagmalupitan. Ayos na palabas ng pagtatalo ng ina at anak. Tara na, pasyalan natin. 18 taon. 18 taon akong kumain ng panis na pagkain. 18 taon akong nanirahan sa sira-sirang storage room. Ako, si Chen Shu, ay inapi, binugbog at inalipusta ng babaeng ito na si Chen Ro sa loob ng 18 taon. Ahahaha. Si Chin Bowen. Nakatira siya sa malawak na kwarto, nakasuot ng mamahaling damit, may pinakamagaling na tutor. Itinuring siyang pinakamamahal na anak. Pero ang dapat na nagtatamasa ng lahat ng ito, ay ako. Kuya Shu, ESK, ikaw, isang walang kwentang tao. Nangangarap ka pang maging katulad ni Bowen. Dapat mong tingnan ang sarili mo sa salamin. Ikaw. Xiaosu, Alam kong marami kang pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Ako, tama ka.
Shinyi, ikaw ang pinakamalaki ang pagkakautang sa akin. Ikaw mismo. Ang away ng henerasyon ninyo. Bakit ako ang dapat magdusa? Ha? Ako? Nararapat ba talaga akong maging kasangkapan sa paghiganti ninyo? Karapat dapat ba akong apihin? Inabuso ang sariling anak. Na kaya mong tiisin ng 18 taon? Sabi nga, huwag idamay ang mga inosente. Kasalanan talaga ito. Xiaosu, alam kong hindi dapat kitang isangkot. Paumanhin. Ngayon ka pa magsasabi ng paumanhin. Ano ang silbi? Naging isang walang kwenta na siya dahil sa'yo. Sa buong buhay mo, utang na loob mo sa kanya. Qin Yi, hindi ko talaga inakala na kaya mong isakripisyo ang sarili mong anak. Pero wala ka ring napala. Ngayon, ibinigay mo ang kumpanya kay Bowen. Magiging akin na rin iyon. Tumahimik ka. Kayo ang pinakawalang karapatang magkomento tungkol sa kanya. Inay, anuman ang mangyari, ang Chin Group ay kumpanya ninyo. Ito ay magpakailanman sa inyo. Walang sino mang makakaagaw nito. Ibabalik ko ito sa inyo. Talagang magkakamag-anak kayong tatlo. Ang kasakiman at pagkukunwari naman ang nila. Bowen, naiintindihan ko ang hangarin mo anak. Pero sa'yo na ang kumpanya. Inay, Bago pa man magsimula ang salo-salo ngayon, isinailalim ko na sa pangalan mo ang 80% ng shares ng Chin Group sa lalong madaling panahon. Ito ay isang bagay na may ganap na bisa sa ilalim ng batas. Hindi na ito mababawi. Bakit? Ako ang anak mo, sa akin dapat ang kumpanya. Ibalik mo sa akin ang kumpanya, ibalik mo ang mga bagay na sa akin, ninakaw mo ang buhay ko, ibalik mo lahat sa akin. Kuya Shu, paumanhin. Kung makakagaan man ito ng loob mo, ibibigay ko sa iyo ang kumpanya. Umalis ka dyan. Huwag mong hawakan ang anak ko. Bowen, kung ayaw mo sa kumpanyang ito, Hempe, huwag mong ibigay sa ibang tao. Ganito na lang, ilipat mo ang shares sa akin. Ako na ang bahala. Xiao Dongcheng. Talagang wala ka ng hiya. Talagang wala ka ng kahihiyan. Qin Yi, tumahimik ka. Malapit nang matapos ang magandang buhay mo. Assistant Zhang, ano pang hinihintay mo? Palabasin mo na ang nakakasirang mag-ina na ito. Huwag mong kalimutan, ngayon, kami ang boss mo. Huwag mo akong hawakan. Kapag naaalala kong dumadaloy ang dugo ninyo sa katawan ko, nasusuka ako. Mas gugustuhin ko pang hindi na lang ipinanganak. Ikaw, kahit ang sarili mong anak ay ayaw sa'yo. Bowen, paano mo masasabi yan sa nanay mo? Nanay, kahit hindi na ako maaaring maging anak ninyo, sana'y maging mapayapa at masaya kayo. Kasama ang tunay ninyong anak. Anak, ikaw ang anak ko. Qin Yi, ano ba ang problema mo? Si Bowen ang tunay kong anak. Malinaw na nakasaad sa DNA test. Peke ang resulta ng test na yon. Bakit hindi tayo magpa-test ulit ngayon din? Sa harap ng lahat, hayaan nating ang resulta ang magsalita. Ano sa tingin mo? Sige, gawin na natin. Kahit 100 beses pa nating gawin, pare-pareho lang ang resulta. Hindi pwede. Huwag nang gawin. Nagkakampihan lang kayo, hanggang ngayon, ayaw mo pa ring tanggapin ako. Sa puso mo, si Chin Bowen lang ang nandoon. Ang pag-ulit ng DNA test, para lang talaga akong itulak palayo ng tuluyan. Qin Yi, huwag mo nang subukang maglaro. At dayain ang resulta ng test na ito. Talagang matigas ang puso ng mga negosyante. Ayaw kilalanin ang sariling anak, walang konsensya. Kuya Shu, hindi ganoon ang ibig sabihin ni Mama. Gusto lang niya. Tumahimik ka. Hindi ko kailangan ng payo mo. Ikaw ang nakatira sa bahay na para sa akin. Suot mo ang mga damit na para sa akin. Pati pagmamahal ng sarili kong ina, ninakaw mo. Xiaoshu, noon kasi, ako. Huwag kang magpanggap na kawawa dito. Alam mo ba kung bakit paborito si Bowen? Dahil magaling siya. Ikaw, bagsak ka sa mga exam, tamad ka pa sa trabaho. Swerte mo nga kung sinasaktan at inaaway kita. Xiaoshu, hindi ako nagsasalita nang wala sa lugar. Pero kung ikukumpara sa kakayahan mo kay Bowen, napakalayo ng agwat. Dapat alam mo kung ano ang halaga mo, kung gaano ka kababa. Hindi siya makapag-college dahil sa inyong lahat, Xiao Dongcheng. Anak mo rin si Xiaoshu. Paano mo siya nagawang pagmalupitan ng ganito? Dahil anak mo siya, minana niya ang masamang lahi mo. Sa buong buhay niya, Ganito na lang talaga siya. tingnan mo si Bowen. Minana niya ang magagandang lahi namin ni Rooro. Kaya naman siya napakagaling. Magagandang lahi. Paano kung sabihin ko, ko ang tunay ninyong anak? De kalidad na genes. Paano kung sabihin ko, hindi pwede.
Hindi ko pa nakukuha ang shares ko. Hindi pa pwedeng sabihin. Sabihin mo, Taosu, Binigyan na kita ng pagkakataon. anong kabalbalan na naman ang iniisip mo? Nagpapanggap ka ng kung ano, nagpapakatanga ka. siguro na babaliw ka na nang makilala mo ang tunay mong ina at malapit ng mabangkarote ang kumpanya. Kayong mag-ina, ang tanging kapalaran ninyong mag-ina ay ang mamalimos. Anak mo ako. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. May backup plan ka pa, di ba? Tama ba? Ibigay mo na sa akin agad ang kumpanya. Basta ibigay mo lang sa akin ang kumpanya, hindi ko na pag-uusapan ang mga nakaraan. Ang kasunduan sa paglilipat ng pag-aari ay nanotaryo na at ganap na may bisa sa batas. Ang Chin Group ay kay Bowen na, kahit anong pilit mo. Napalitan siya ay walang saysay. Ako, Tulad mong klaseng tao ay nangangahas pang maghangad sa mga bagay ni Bowen. Walang talagang patutunguhan. Wala talagang diskarte at kakayahan sa buto. Sa buong buhay mo, hindi ka na makakaahon. Malayo ang agwat mo kay Bowen. ko ay isang basura. Ko ay dumi ng lipunan. Pero ang nanganak sa akin na itong basura ay kayo rin, di ba? Anong baliw ka ba? Ang ulat ng pagsusuri sa pagiging magulang. Ay pinalitan ko. Ang minamahal ninyong si Chin Bowen ang tunay na anak ni Chin Yi. Ang basurang tulad ko ang tunay ninyong anak na inalagaan. Ano ka ba? Nangangarap ka pang maging tunay kong anak. Mga katulad ninyo, kayo ba ang karapat-dapat magkaroon ng isang napakagaling na anak? Tanggapin mo na ang katotohanan. Si Bowen, hindi talaga anak mo. Nandito na ang katotohanan sa harap ninyo. Ayaw nyo pa ring aminin. Ang tatanga at sakim nyo talaga. Ikaw, huwag kang magpanggap dito. Yaosu, Aray, Chengsu. Walang kwenta ka. Nangangarap ka pang makuha ang mga kay Bowen. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Ang aming Bowen, ipinanganak para mamuno. Mga guwardiya, pumasok kayo. Itong mga pulubing ito na nanggugulo sa handaan para sa pagpasok sa kolehiyo ng anak ko, ipalabas ninyo. Sigilan ninyo. Sino ang maglakas loob humipo sa nanay ko at kay Kuya Shu? Ikaw, Kuya Shu, Huwag kang magpanggap na naawa ka sa akin. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung wala ka, Bowen. Kung gagalawin mo ang anak ko, huwag kang magalit kung hindi ako magpapakabait. nanay. May pinatay. Takbo na. Bilis, umalis na tayo. Ikaw, hinahamon mo ang anak ko. Ito ang kahihinatnan mo. Kuya Shu! Kuya Shu, tumawag ng ambulansya. huwag tatawag. Kung sino man sa inyo ang tatawag, ay huwag nang umasa na makipagtrabaho sa Chin Group. Xiao Dongcheng. Si Xiao Shu ay anak mo rin. Ipinapahamak mo ba siya? Ang mura niyang buhay, anong halaga niyan? Kung gusto mo siyang iligtas, maganda. Paikutin mo ang assistant mo na gumawa ng kontrata ngayon din. Ilipat ang natitira mong shares at lahat ng iyong ari-arian sa pangalan ko. Para sa pera? Kahit ang buhay ng sarili ninyong anak, ginagamit ninyong panakot. Kayong mga paulit-ulit kayo na nagpapaalala kung gaano kababang uri ng tao. Hindi naman siya anak ko. Chin Yi, pag-isipan mong mabuti. Bawat sandaling nag-aatubili ka, ang buhay ni Chen Shu ay lalong lumalapit sa kamatayan. Ano ang mas mahalaga, ang pera mo o ang buhay ng anak mo? huwag mong pipirmahan. Inay, huwag nating hahayaan na magtagumpay sila. Bowen, halika rito. Para sa ikabubuti mo lang ito, pwede kong pirmahan ang kasunduan. Pero kay Bowen lang ako pipirma. Ang aking mga ari-arian. Sa kanya lang maipapasa. Sa huli, akin din naman yan. Hindi, ayaw kong pumirma. Huwag kang mag-alala. Mabuti ang kalalabasan para sa akin. Titingnan ko. Pwede na.
pumirma. Pirmahan mo na. Hangga, tiningnan mo naman, di mo naintindihan. Tulungan siya. Amin na ang Chin Group. Akin na ang Chin Group. Akin na to. Huwag kayong mag-alala. Ang pangarap ninyong dalawa, malapit nang magwakas. Ang kasunduang ito, magiging sumpa ninyong dalawa. Nanay, ano ang nangyari sa Kuya Shu? Nasa pag-aagapan pa. Hoy. Si Chinzong ba ito? Mali. Ngayon, ako. Dapat tawagan ko kayo bilang dating Chinzong. Ano? Nandito. Naghihintay para kunin ang katawan ng anak mo. Ay, sa puso mo siguradong masakit. Malapit na mawala ang anak. Ang kumpanya at ari-arian ay nawala na. Pero, dahil sa ating maraming taon sa peke na pagkakaibigan, bilang mag-asawa ng kapatid, kapag ikaw ay nagiging pulubi, ako, mag-iisip-isip, bigyan ka ng pagkain. Kayo dalawa, bawasan ng salita. Kuya Shu ay nasa pag-aagapan pa. Bowen, ikaw, anak. Bakit laging nakakampi sa iba? Ako ang nanay mo. Nandito ba ang mga magulang ng bata? Ang pasyente ay nawalan ng maraming dugo. Ang kalagayan ay napakadelikado. Pero ang blood bank ng ospital namin ay kulang. Kailangang mahanap agad. Direktang kamag-anak na may parehong tipo ng dugo. Mag-donate ng dugo para sa kanya. Mabilis, mag-transfusion para sa tao. Ngayon, tanging kayo lang ang makakapag-save sa kanya. 1. Gusto mo kami mag-donate ng dugo? Walang paraan. Bitawan mo ako. Hindi mo nakikinig. Sinabi niya na kailangan ang dugo ng tunay na magulang. Hindi siya ang anak ko. Kung gusto mo siyang save, gamitin ang dugo mo. Ikaw ang tunay na nanay niya. Chin-i, nababaliw ka na ba? O iniisip mo ba na mga tanga kaming lahat? Para lang dayain akong magbigay ng dugo, ganitong klaseng kasinungalingan pa ang ginawa mo? Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Hindi siya ang anak ko. Ang anak ko ay si Bowen lang. Wala na akong oras para makipagtalo sa inyo. Si Xiaoshu, ang tunay mong anak. Nasa binggit ng kamatayan siya ngayon. Kung mag-aaksaya ka pa ng oras, hindi na siya maliligtas. At saka, pagbibigay lang ng kaunting dugo, wala namang masamang epekto yon. Chinyi, huwag ka nang maglaro-laro. Anong uri kami ng tao? Paano kami makakapagbigay ng dugo sa isang hampaslupang yon? Kung gusto mong magpadugo, ikaw ang maghanap ng paraan. Bumaba na sa 6 na po ang blood pressure ng pasyente. Hindi na siya makakahintay. Kuya Shu, Ganito na lang. Chin-i, baka naman lumuhod ka at makiusap ng maayos sa akin. Baka sakaling maganda ang mood ko. At pag-isipan ko, Magsisisi ka. Pagsisisihan mo to, Kung may hindi kayo pagkakasunduan tungkol sa relasyon ninyo sa pasyente, mayroon kaming paunang resulta ng mga laboratory test. Malinaw ang blood type ng pasyente. Type B, Rh negative. Batay sa medical records na agad naming kinuha, Ginang Chin, pareho ang blood type ninyo ni Ginoong Xiao. Pareho kayong type A. Ngunit Ginang Chen, type B po kayo. oo, ano naman? Sa pananaw ng genetics, kung parehong type A ang mga magulang, ang kanilang magiging anak ay maaari lamang maging type A o type O. Hindi talaga pwedeng magkaroon ng anak na type B o AB. Kaya Ginang Chen, kayo lang ang maaaring ina ng pasyente. At ngayon, tanging dugo ninyo lang ang makakapagligtas sa kanya. Anak ko talaga siya. sabi ko na nga ba? Pagsisisihan mo to. Hindi. Hindi ito posible. Hindi ito totoo. Hindi ako naniniwala. Talagang hindi ka naniniwala? O hindi mo lang kayang maniwala? Ginang Chen, ang oras ay hindi naghihintay. Magdesisyon ka na agad kung magbibigay ka ng dugo para sa anak mo. Ruru, hindi ka dapat pumunta. Kitang-kita. Plano lang ito ni Chinyi. Para magpagamit tayo. Hindi tayo pupunta.
Hindi kami papasok sa plano mo. Xiao Dongcheng, akala mo ba lahat ay katulad mo? Napakawalang hiya? Nagagamitin ang buhay ng sariling anak para magplano? Huwag kang magpakunwari sa akin. Anong blood type? Anong genetic genes? Pinayaran mo lang ang doktor para sa plano mo. Ang gusto mo lang ay kunin ang Chin Group. Panaginip lang iyan. Tama, siguradong lahat ay peke. Ang blood type report ay legit na test ng ospital. Paano ito mapeke? Kung hindi magtuturok agad, hindi na aabutan ng bata. Tita, pakiusap ko po sa inyo. Tulungan mo po si Shu. Chenru, hanggang kailan mo pa itatago ang katotohanan sa sarili mo? Si Xiao Shu, siya ang tumahimik ka. Sinabi ko, si Bowen ang anak ko. Siya lang. Sinasabi mo, wala ka man lang konkreto na ebidensya. Nagsasalita lang ng walang basehan. President Chin, lumabas na ang resulta ng DNA test. Nandito na ang ebidensya. Alam ko, mga katulad mo, kahit harapan na ang ebidensya, ayaw pa ring aminin. Kaya pagdating sa ospital, agad kong pinagawa kay Assistant Shu ang 2 DNA test. Isa sa akin at kay Bowen. Isa sa iyo at kay Xiao Shu. May selyo ng opisina. Mako-cross-check sa system ng ospital. Ano pa bang masasabi mo? Alam ko talaga, anak mo ako. Imposible ito. Baka ito. Paano mo nalaman? 18 taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon na pinalitan ninyo ang sanggol, gising ako. Nang malaman ko ang kalokohan at plano ninyo, ako mismo ang nagpalit kay Bowen pabalik. Chenru, ang pagmamaltrato mo kay Xiao Shu sa mga nakaraang taon ay para mo lang itinutulak ang sarili mong anak sa impyerno. Ano ba ang ginawa ko? Si Xiao Shu ang tunay kong anak. Umalis ka. Anong ginawa ko sa iyo, Xiao Shu? Ano naman ang masama kung pagtrabahuhin ko siya ng kaunti? Anong inaantay mo? Dali, pulutin mo. Hindi mo ba naririnig? Pulutin mo, Xiao Shu, nanay. Ang may kasalanan sa iyo. Xiao Dongcheng, sa loob ng napakaraming taon, pinagplanuhan mo ang pag-agaw sa Chin Group. Ngunit sa huli, wala kang napala. Ang karapatang magplano laban sa akin. Ako ang nagbigay niyan sa iyo. Wag. Ma, anong nangyari kay Kuya Shu? Nagsimula nang magkaroon ng malubhang ventricular fibrillation ang pasyente. Maaaring huminto ang puso niya anumang oras. Ginang Chen, Kung gusto mo pa siyang mailigtas, sumama ka kaagad sa akin sa blood collection room. kunin ang dugo ko. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Huwag kang pumunta. Kunin ang dugo ko. Iligtas mo ang anak ko. Pakiusap. Hindi ka dapat pumunta. Xiao Dongcheng. Anak ko yan. Mamamatay siya. Ako ang lalabas para iligtas siya. Tumahimik ka. Bitawan mo! Bitawan. Si, gusto mong iligtas ang anak mo. Ayos. Chinyi, kung gusto mo, ilipat mo lahat ng shares sa pangalan ko. Kung hindi, patuloy kong paghihirapan siya. Xiao Dongcheng. Anak natin yan. Anak nating dalawa. Ginawa mo siyang panangga. Tao ka pa ba? Anong kinalaman ng hayop na yan sa akin? Ang pera lang ang totoo. Hayop. Ikaw. Xiao Dongcheng, bulok na bulok ka talaga. Noon pa man, nagplano na siya, kasama mo, para palitan ng sanggol dahil sa pera. Ngayon, dahil sa pera, hindi na niya pinapansin ang buhay ng anak mo. Akala mo ba, gaano ka kahalaga sa kanya? Kapag nakuha na niya ang gusto niya, ikaw ang unang itatapon niya. Tumigil ka sa kakadaldal. Dali, ilipat mo sa akin ang mga shares. Bitawan mo ako. Hawakan siya. Ikaw, ang mabait. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Sagipin niyo ang bata. Bitawan mo ako. Mabait. Ikaw, bitawan mo ako. Bitawan ka.
Xiao Dongcheng, ang dami mong kasalanan. Akala mo ba, malaya ka pa sa huling bahagi ng buhay mo? Kasabwat ko si Chen Rou. Ikaw, bakit ako lang ang tinututukan mo? Kapag nailigtas na si Xiao Shu, wala sa inyong dalawa ang makakatakas. Ang masasamang tao ay dapat magbayad. Ano? Ano ang gagawin mo? Gusto kong uminom ng tubig. Kayo, gusto mo ba akong patayin sa pagkauhaw? Tumahimik ka. Uminom ka na. Pakawalan mo ako. Ako mismo ang iinom. Hindi pwede. Ikaw, pakawalan na. Kahit papaano, dalawa tayo. Kung hindi, maghihiyaw siya ng tuloy-tuloy. Nakakainis talaga. Tapos na ba? Fake. Ba? Nanay, tama nga ang sinabi mo. Tumakas siya. Habol ba? Hindi na. Sa isang lugar lang siya. Maaaring pumunta ngayon. Tara na. Punta rin tayo para makipagkita. Si Yasu. Alam na ng mommy na nagkamali siya. Sige na, gising ka na. Gaganti ako sa'yo sa lahat. Ruru. Bakit ka nandito? Tulungan mo ako. Samahan mo ako para pilitin si Qin Yi. Bitawan mo ako. Gusto mo patulungan ko? Panaginip lang yan. Hindi ko nakalimutan. Kanina, muntik mong patayin ang anak ko. Grabe na to. Iniisip mo pa yang walang kwentang anak mo. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka palalampasin ni Qin Yi. Lahat ng ginawa mo sa kanya, naaalala niya lahat. Kung hindi mo ako tulungan, magdusa tayo lahat. Tumahimik ka. Kanina, tinulungan ako ni Qin Yi. Ikaw. Hindi ako magtiwala sa'yo. Isa kang walang kwentang tao na puro panlilinlang lang ang alam. Sige, hindi mo ako tulungan. Eddie, magdusa tayo sa impyerno. Tigilan mo yan. Lumapit ka. Qin Yi, tamang-tama ang pagdating mo. Hindi ba gusto mong maghiganti sa kanya? Ako, tinutulungan ko lang kayo. Ang gusto ko, ito ang kapalit ng masamang ginawa mo. Hindi sa pamamagitan ng ganitong karumal-dumal na paraan para pumatay. Pakawalan mo siya. Naniniwala ka na ngayon? Sasabihin ko sa'yo, si Qin Yi hindi ka palalampasin. Kapag pareho na tayong nasa loob ng bilangguan, tapos ka na. Bitawan mo ang tita ko. Bowen, Bowen. Tingnan ninyong lahat, ang chairman ng Qin Group at ang anak niya, nananakit ng tao. Nananakit ng tao. Nagsisinungaling ka. Ikaw talaga. Ay nako, halika kayo tingnan ninyo. Gusto kaming patayin ng Qin Group. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo sila. Ito ang mga sugat nila sa akin kanina. Tingnan ninyo. Gusto nilang agawin ang shares namin. Gusto kaming ipahamak naming mag-asawa. Ang lakas ng loob manakit dito sa ospital. Ipapablatter ko kayo. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. ganyan talaga ang ugali mo. Hindi ka nagbabago. Chenro, tandaan mo, ikaw ang pumili ng landas na ito. Sasabihin ko sa'yo. Kailangan mong ibigay sa amin ang kalahati ngayon ng shares ng kumpanya mo. Dagdag pa ng 1 milyon para sa moral damages. Kung hindi, ilalantad ko kayo. Sasabihin kong walang pakundangan sa buhay ng tao ang Qinshi Group at inaabuso ang kapangyarihan. HMP, tama siya. Maghanda kayong mabangkarote. Walang pakundangan sa buhay ng tao? Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo kung paano mo tinrato si Xiao Shu nitong 18 taon? Hinya, kung sakaling ang paborito mong anak ay madawit sa kasong pananakit, sa tingin mo tatanggapin pa siya ng prestihiyosong universidad sa ibang bansa? Ikaw, Dapat ko bang sabihing tanga kayo o sobrang sakim?
Bakit nyo naisip na papasok ako rito nang walang kahandaan at hayaan lang kayong manakot? Boss Chin, ito ang CCTV footage mula sa ospital na hinihiling ninyo. Maganda. I-play mo para sa kanila. Para makita nilang mabuti kung gaano kasuklam-suklam ang kanilang pagpapanggap kanina. Sige, magkasama tayong pumunta sa impyerno. Bitawan mo ang tita ko. Ang galing! Magnanakaw! Ang sumisigaw ng magnanakaw! Ginamit lang kami para maging kasangkapan nila. Ang galing! Umarte ng babaeng ito! Huwag mo akong kunan. Umalis ka, huwag mo akong kunan. Asawa, alam kong mali ako. Ako pa rin ako. Mahal pa rin kita. Ay, may problema pala sa pag-ibig dito. Ang melodrama naman. Umalis ka! Huwag mo akong hawakan! Hindi, asawa. Pakinggan mo muna ako. Siya ang dahilan. 18 taon na ang nakalipas. Siya ang nanukso sa akin. Wala akong kinalaman. Asawa, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Kalokohan. Ikaw ang nagsabi noon na si Chinyi ay walang magulang, kaya madaling lokohin. Pinapunta mo ako para makipagkaibigan sa kanya. Ikaw rin ang nagmungkahi ng plano para palitan ang bata. Ngayon, gusto mong ipasa sa akin ang lahat ng sisi. Panaginip mo yan. Ikaw pa ang nagmungkahi ng plano na palitan ang mga bata. Ngayon, gusto mo lahat ng sisi ay iaako ko. Panaginip mo yan. Ikaw ang walang kwenta. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nila ako nahuli. Ikaw, papatayin kita. Dapat kitang patayin ngayon. Mamatay ka. Asot pusa talaga. Dumating na ang mga pulis. Xiao Dongcheng, ikaw ay sinasangkot sa pagtatangkang pagpatay kay Ginang. Chinyi nung 18 taon na ang nakalipas. Chenru, ikaw ay sinasangkot sa pananakit kay Chenshu. Sumama ka sa amin. Hin-i. Sinabi ko na, ang masamang tao ay may masamang kapalit. Ayokong makulong. Huwag kang lalapit. Kuya Shu. Gising ka na pala. Gising na si Xiaoshu. Maaari siyang magtestigo para sa akin. Ako ang tunay niyang ina. Hindi ko sinasadya noon. Magtestigo ka para sa akin. Xiaoshu, ipaliwanag mo sa kanila. Ako. Hindi ko sinasadya na nasaktan kita. Kailangan mong patawarin ang nanay mo. Ako, ang iyong tunay na ina. Xiaoshu nanay, alam ko na talaga ang pagkakamali ko ngayon. Pakisabi mo sa pulis para ako, okay lang. Sabihin mo lang. Hindi sinasadya na nasaktan ka. Nanay, ayaw talagang magkulong. Hindi sinasadya. Habang sinasabi mo na karapat-dapat kong mamatay. Habang sinusaksak ako ng kutsilyo. Hindi sinasadya. Ako, naloko ako ngang Xiaodongcheng at Qinyi. Ikaw, ang mabuting tao. Huwag mo akong pagbintangan. Malinaw na ikaw ang walang puso at brutal. Xiaoshu, patawarin mo ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo ako. Patawarin ka. Pinapatawarin mo ako sa iyo. Sa loob ng 18 taon, pinagkaitan ako ng sapat na pagkain at damit. Pinagkaitan ako ng pagpunta sa entrance exam sa kolehiyo. Patawarin ka pa rin. Sa loob ng 18 taon, binastos at sinaktan ako sa iba't ibang paraan. Hindi, Xiaoshu. Pulis. Ako, magtestigo ako. Ito ang babae, nagpatong sa akin ng pang-aabuso sa loob ng 18 taon. Ang sugat ng kutsilyo ay hindi aksidente. Ito ay sinasadya niyang pagpatay na hindi natuloy. Hindi, Dalhin lahat. ay hindi. Ito ang babae. Hindi. Ako ang iyong tunay na ina. Hindi mo dapat gawin ito sa akin. So, pasensya na. Kasalanan ngang Chenro at Xiaodongcheng. Wala ito sa iyo. Bukhang ang bata ay lumaki na at naging responsable. Chin, ako ang dapat mag-apologize sa iyo. Kung hindi, Shu, lahat ay tapos na. sa mga nakaraang taon, pinaghirapan mo. Magpahinga ka lang at magpagaling. Kapag gumaling na ang iyong sugat. Tutulungan ko kang maghanap ng pinakamahusay na school para mag-review sa hinaharap. Ikaw at Bowen. Pareho kayong anak ko. Salamat, Chin. Ang aking paghihirap. Hindi ba ito ay iyong ginawa?
Pareho kayo ng Chenru at Xiaodongcheng. Lahat ay nagsasamantala sa aking buhay, mga salarin na nag-aambisyon. Ang utang na ito, babayaran ko ng may interes. Kuya Chen, Tara na. Oh Wen, sabi na nga ba, darating ka sa reunion. Ito si... kuya ko, si Chen Shu. Isinama ko lang siya para maglibre. Bowen, hinahanap ka ng propesor para sa usapin tungkol sa Hajin. Ako. Sige, mauna ka na. Huwag mong istorbohin ang importante. Sige, mauna na ako. Alagaan mo si kuya. Sina nga. Anong nangyari? Wala lang. Tinaksak ako ng sarili kong ina. Sabi niya, kung wala ako, makukuha ni Bowen ang lahat. Ano? Magkaiba kayo ng apelyido. Hindi naman siya tunay na anak ng nanay mo, di ba? Grabe naman ang pagiging paborito niya. Totoo. Pero, hindi rin naman lahat kasalanan ng nanay ko. Siyempre, napakagaling ni Bowen, wala naman akong alam. Kung kasing galing ko siya, baka hindi na niya ako ganito kamuhi. Paano kung may sinabi si Bowen sa nanay mo? Hindi ko akalain na ganoon siya. Anong usapan? Anong nangyari sa kanya? Bro, kung may mga pisayo ulit, tawagan mo ako. Anong nangyari? Ang stock price ng company nitong mga nakaraang araw, bakit patuloy na bumababa? Nitong mga nakaraang araw, patuloy na lumalabas online ang ilang nakadirekta kay Ginoong Bowen at hindi tamang mga pahayag tungkol sa company. Itinapon ang sariling anak sa kaaway para pagmalupitan. Ngayon, nahayag na ang pangyayari. Saka lang sinubukang lubusan na ayusin. Ang kumpanya ng mga Chin, sana magsara na agad. Anong nangyari? Mukhang malungkot ka. Wala po ma. Kulang lang sa tulog kagabi. Bowen, dahil ba yan sa nangyari sa inuman ng mga kaklase mo? Wala. Anong nangyari? Yung kaklase niya kasi, nagtanong sa akin tungkol sa peklat sa tiyan. Diretso ko lang sinabi sa kaklase niya. Baka nagkakamali lang si Bowen. Hi! Kasalanan ko lahat. May mga bagay na dapat itago na lang. Ganito na lang, ako na ang magsusorry sa mga kaklase nila. Ipapaliwanag ko ng maayos. Wag na. Hindi mo kasalanan. Nalihis pa rin ng landas dahil kay Chenro. May direksyon na ang paunang pagsubaybay sa opinyon publiko. Kailangan pa bang magsagawa ng mas malalim na investigasyon? Bowen, may magandang balita ako para sa'yo. Para sumaya ka. Yung Hajin University na gusto mong pasukan, may bakante sa departamento. Email at numero ng contact person, ipapadala ko sa'yo sa email mamaya. Salamat, inay. Mahal na tanggapan ng pagpasok ng Hajin University. Nais kong iulat sa inyo ang inyong bagong mag-aaral para sa patluwang na si Bowen Chin sa malubhang isyu sa kanyang pag-ugali. Nakikiusap ako na muling suriin ng inyong paaralan ang kanyang karapatang makapasok. Bowen Chin, ang gusto mo, hindi ko hahayaang makuha mo. Maghintay ka sa iyong pagkawasa. Nung kinakabahan ka, nakakaabala ba ako sa pagsulat mo ng reklamo? Bakit? Bowen, ano ang sinasabi? Pita, ano ang ginagawa mo? Nalaman ko na lahat. Ang pinagmulan ng mga chismis online. Nasa iyong kwarto. Ipinakilala ko sa iyo ang pinakamatalik kong kaibigan.
Ibinahagi ko sa iyo ang lahat ng aking mga bagay. Kasama mo. Itinuring ko ikaw bilang aking tunay na kapatid. Bakit mo ginawa ito? Huwag kang magpanggap na isang biktima. Dalhin mo ako sa mga kaibigan mo, dalhin mo ako sa mga mamahaling lugar, hindi ba gusto mo lang ipagmalaki sa akin? Hindi ko kailanman maaabot ang buhay na mayaman? Nakarating sa ganitong kalagayan. Lahat dahil sa iyo. Ayos ka lang ba, Bowen? Ayos ka lang ba? Xiaosu, totoong mabuti ang intensyon namin sa'yo. Hindi mo kailangang tahakin ang landas na tulad ng sa mga magulang mo. Mabuting intensyon. Huwag kang magpakunwari sa harap ko. Ginawa mo akong piraso sa chess, isang hakbang ang bato. Pinapanood mo lang ng walang imik habang pinagmamalupitan ako ni Chenro sa loob ng 18 taon. Ngayong nagtagumpay ka na, naipasok mo na sila sa bilangguan, ngayon mo gustong maging tagapagligtas. Mag-aabot ka ng kaunting tira-tirang pagkain. Tapos magpapasalamat ako sa'yo, ganon. Ako. Chinyi, ikaw ang pinakatuso at pinakamasamang tao ngayon. Tama na. Alam ng nanay ko ang totoo, pero hindi niya kailanman naisip na saktan ka. Sa tuwing binubugbog at minumura ka ni Chenro, pinipigilan siya ng nanay ko. Sa tuwing nagkakasakit ka o nasusugatan, pinapagamot ka ng nanay ko ng pinakamagandang gamot para gumaling ka. Kapag kulang ang kinain o suot mo, palihim na nagpapadala ng mga bagay sa iyo ang nanay ko. Alam mong ang may kasalanan ay sina Chenro at Xiao Dongcheng. Bakit mo ibinubuhos lahat ng galit sa nanay ko? Bakit? Kung talagang itinuring niya akong anak, bakit ang lahat ng shares ng kumpanya ay ibinigay sa'yo? Ang mga ginawa niya para sa akin, parang limos lang sa isang pulubi. Paalam. Tama ka, Chenshu. Kung talagang itinuring kitang pamilya, hindi dapat may pagkiling pagdating sa ari-arian. Ibinahagi ni President Chin ang ilan sa kanyang core shares sa 2 pantay na bahagi. At ipinagkaloob ito sa iyo at kay Bowen. Pinapagawa ko na itong kontrata sa abogado noong araw na lumabas ka sa ospital. Una, balak kong ibigay ito sa inyong dalawa sa inyong kaarawan bilang regalo sa pagiging adulto mo. Hindi ito pwedeng mangyari. Gusto kong sabihin sa iyo, hindi na mababago ang nakaraan. Pero sa hinaharap, tulad ni Bowen, maaari kang magkaroon ng karapatang magmana ng negosyo at magsimula ng bagong buhay. Pero ngayon, wala na ang bisa ng kontratang ito. Pinili mo na ang ibang landas. Paumanhin. Paumanhin sa lahat. Ako mismo ang hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat sa lahat ng ito. I-report ninyo ako sa pulis. Ito ang nararapat na katapusan para sa akin. Hindi kita ire-report sa pulis. Chen Xu. Bata ka pa. Ang buhay mo, hindi dapat basta na lang matapos at masira ng tuluyan. Pero hindi rin ako papayag na may taong puno ng galit at handang saktan ng anak ko ang manatili dito. Kailangan mong umalis sa pamilya, Chen. Si. Nanay, Bowen. May kanya-kanyang landas na dapat tahakin ang bawat isa. Ang nasasakdal na si Xiao Dongcheng ay nahatulan ng pagtatangka sa pagpatay, paglustay ng pondo, at pagsasama-sama ng mga kaso. Sentensyang habang buhay. Ang nasasakdal na si Chenro ay nahatulan ng pananakit ng sadya, pagkakalat ng maling akusasyon, at pagsasama-sama ng mga kaso. 20 taong pagkabilanggo. Tunod na balita. Ayon sa tagapangulo ng Chin Group, para sa kanyang anak na si Chin Bowen, ang focus ng Chin Group ay ililipat sa ibang bansa. Ginoong Chin, pwedeng magpaliwanag kung bakit nagbago ang plano. Pumasa ang anak ko sa Harvard. Bilang nanay niya, syempre, kailangan kong maglaan ng mas maraming oras para sa kanya. walang hihigit pa sa pagmamahal ng isang ina.